Hi, I'm Sir Chris, and we'll be having a review session for the first quarterly examinations in Physics 1. Okay, let's start. So, we'll be having our topics from lesson 1 to 6, and of course, we'll be determining the items specifically per each uh, topic. Okay, so we start first with the topic of accuracy and precision. So, we have two columns here. For example, for the precision, if we're learning for precision, okay, we'll be talking about how close to each each other. Okay, and for the accuracy, so we'll be talking about how close to the target. For example, here we have your target of 4. Okay, and for example, the results that you have no is 3 3 3. So in this example, this is high precision because they are closer to each other but lower accuracy. But if, for example, you get 3.5, 4, and 4.5, these are low precision but high in accuracy. Okay? Now, what if? What if you get all the answers or the measurements taken with the same value? For example, 444. So this is high precision and high accuracy. Okay, gets? Next. So that's it for the precision and accuracy. Next, we have here for lesson 2, displacement vector. Okay. So we use the arrow line to determine what we call the displacement vector. Okay. Not direction, because in direction, because it doesn't, not distance, no, not distance vector. Kasi kung distance vector yan, hindi na siya vector quantity. So we use only displacement vector in measuring for a line segment. Okay, next. Next we have here the acceleration for due to gravity. So for the acceleration due to gravity, you always have 9.8 meters per second squared. And we define acceleration as the change in velocity. Okay, change in velocity siya kasi nga Vf minus Vi with respect to change in time. Okay? With respect in change in time. Okay? Next. Okay. Next one. So we have here, for example, I have here a diagram. For example, a cliff. And then there's a person here, for example. Then I throw the rock here. Okay, what happens that the initial velocity here sa point na yan, tsaka sa point na to, hindi dyan, dito, okay, equal ang initial velocity niya at the x-axis. Kasi we assume that this is no air resistance. No po. Pero yung kanyang vertical velocity is always equals no po sa kanyang acceleration due to gravity. No po. So constant ito. Constant yan. Okay? Kasi ang bato niya lang binigay is pa x-axis. Okay? So ano yung acceleration due to gravity na nag-act dito? So constant yan, negative 9.8. Okay? Constant yan with the rate of negative 9.8 meters per second squared. Okay? Hindi constant yung velocity kasi as it goes down,
pataas ng pataas sa 9.8. So 9.8, 9 plus 9.8 plus 9.8 per second yun. Kaya may second squared dyan. Okay, so ang vertical niyang velocity dyan, okay, start siya ng negative 9.8 constant yun. Okay? Next. Okay, vertical acceleration niya again, pababa, tuloy-tuloy, negative 9.8. Next. So, dun sa formula nung ating second law, yung F is equals to ma. So, for that, you have, if you increase the force, you also increase the mass. But, inversely proportional siya sa acceleration. Ulitin natin ha. Burahin ko to kasi yung pangit na sulat eh. Yung acceleration mo, ito, this is inversely proportional sa mass tsaka sa force. So, kung tumaas itong acceleration, mahihirapan si mass tsaka si force. Okay? Ayun. Kaya yun ang purpose ng formula na yan. So, nga naman, mas mabigat ang bagay, mas mahirap mo itulak, at mas pag umandar naman yung hirap mo rin naman patigilin. Okay? Next. So, we have here, for example, another one po. Ito na discuss to dun sa ST na review. For 4 joules, no, 1 joule, yan, 1 joule. Okay, equivalent siya sa mahabang unit na kilogram meter squared per second. Okay? Si power, which is 1 watts, watts siya, pero since singular lang 1, okay, may S squared sa baba. Okay, so ito yung SI unit niyan. Okay? Next. For example, ito naman. For example, meron tayong let's say 3.05 times 10 raised to, kunyari, 4. Kunyari lang naman, 4. Ilan ang significant figure dyan? The answer is 3. 3 SF. Diba? Bakit? Kasi 1, 2, 3. Okay? Sa scientific notation, most of the time, we use 2 tsaka 3 significant figures. Para hindi mahirap, para mas madali siyang isulat kapag mahaba na yung numbers. Okay? Tsaka mas madali siyang mag-round off. So, most of the time, we use 2 or 3. Pero dito, sa example na to, we use 3 significant figures. Okay? Okay lang ba na nalaman yung significant figures? Kunyari, meron akong digit. No? 1.010. Ano lang ang significant figure dyan? Ito lang. Yan lang ang significant figure dyan. Maglagay ako dito ng 0, ito pa lang rin ang significant figure dyan. Okay? Pero, for example, naglagay ako 0.1. Ano ang significant figure dyan? Yan, dalawa. Ay, hindi. Basta may ilan ang significant figure dyan? Ang significant figure dyan, okay, ito. Yan mismo. Okay, next. May decimal eh. Next. For example, meron tayong sa vectors natin. For example, ayan, travel ka from here. For example, dito, let's say this is 45 degrees north of east. Ito yung point A mo. Tapos, nag-travel ka ulit. Let's say, ang distance nito and displacement nito, siguro, ang travel niya is, for example lang, ano kayo maganda? 3 na lang. Sige, 3 meters. So, tapos nag-travel ulit siya, nag-turn siya ng direction, let's say, ito, 60. Ganon din, north of east, pero 4 meters. Ang tanong ngayon, what is the displacement vector and the direction na travel niya? Okay? So, kailangan natin ma-take down notes natin yan. So, yung A natin, for example, ulitin natin ang A natin is 3 meters tsaka 45 degrees. Diba? North of east. No? Basta lahat yan, north of east. Next. Sabihin natin 4 meters tsaka 60 degrees. Ano nang gagawin natin? Gawin natin, kunin natin yung x component tsaka y component. Okay? Tapos, kapag x component, ang gagamitin natin, cosine. Pag sa y component, sulat natin ay
sine. So, x component muna tayo. So, cosine 45 times 3, tapos cosine 60 times 4. Okay? So, type natin siya sa calcu. So, cosine 45 times 3. Oh, you get 2 decimal place, 2.12. Okay, so 2.5, 2.12. Next, cosine 60, cosine 60. Tapos, times 4 equals 2. Oh. After mong kunin yung dalawa, dun sa A and B, i-add mo yan. So, you get now, purahin natin to, bali. Diyan lang yan. Rx is equals to, pag pinag-add mo yan, 4.12. Diba? O, kailangan ulit natin to mamaya. Oh, we're done with Rx. Ry naman, yung y component. So, para gawin yon, sulat mo dyan, sine 45, tapos 3. Isa naman, sine 60, tapos 4. Okay, based sa giving kanina. O, compute natin. Sine 45 times 3 equals 2.12 din. Sige, 2.12. 2.12. Next, sine 60. Sine 60 times 4. So, 3.46. 3.46. Okay. O, tapos add natin siya to compute for the Ry. Okay, so 2.12 plus 3.46 equals, ayan, 5.58. So, sulat natin 5.58. Okay, next. Okay, so kailangan natin ito mamaya. So, box natin yan. Okay, next. So, ang gagawin na natin is, we use the Rx, Ry sa ating Pythagorean theorem. So, square root na natin yan. Square root ng Rx squared tsaka Ry squared. So, yung Rx natin, 4.12 tsaka 5.58 Ry. So, 4.12, laki masyado yun. Itan ko lang. 4.12 squared tsaka, ano yan? 5.58 squared. Ayan. Tapos type natin sa calcu. Madiretso na. So, 4.12 squared plus 5.58 squared equals 6.94. So, 6.94 meters. So, yun na yung pinaka magnitude mo. Okay? So, hindi na lang natin alam dyan yung direction. To compute for the direction, gagamitin ulit natin yung Rx, Ry. Pero, ang formula natin is tangent negative 1 times Ry over Rx. Okay? So, dito ko lang sa calcu gawin para mabilis tayo. Shift, tangent, fraction. O, gamitin natin yung kanina. 4.12 ay yung Ry pala, sorry, 4.12, so meaning 5.58. 5.58, walang parenthesis dyan, dito lang. Tapos 4.12. Yan, arrow right, parenthesis, and then equals, you get 53.56 kasi 559. 53.56. So the final answer now is 6.94 meters, tama, 53, wait lang, i-zoom in na lang natin, 53.56
56 north of east. Yan. Mapuputo lang yan kasi mahaba masyado. Basta ang sagot dyan is 6.94, 53.56 degrees. Wala yung degrees dyan. North of east. Ayun. Okay, next. Next tayo. Oh, ito. Kailan natin nalalaman that object or body is accelerating? So, nalalaman natin if an object is accelerating if, okay, it follows the following conditions, no? So, acceleration. Nalalaman natin if it is, of course, pag bumibilis bumabagal yon. So, it changes in speed and direction, no? Changes speed mo bago bibilis, tapos isa, pwede kasing constant yung speed, pwedeng constant yung bilis niya, 'di ba? Pero it changes in velocity. Common to for example sa mga circular motion. Circular motion, ang nangyayari kasi kahit constant umiikot yung bagay, okay, constant umiikot yung bilis niya, pero since pabago-bago from one point to another, pabago-bago yung kanyang direction. Okay? Kanina pa north siya. Oh, tapos ngayon naman pa east, tapos mamaya onte pa south. So paiba-iba yung direction niya. So it is a form of acceleration. Yung pangatlo, pag pinagsama mo yung dalawang yan, yun yung pangatlo dyan. Okay, kung both bumagal yung bilis, lumiliko-liko siya. Okay, next. Okay, so we have here, so for example, may parabolic tayo dito. Yan. So kung ano yung time niya paakyat, so t rise, yun din ang time niya pababa. For example, kung 3 seconds yan tumaas, dapat 3 seconds din yan bumaba. Yun ang ruling sa projectile motion. Kasi nga, we neglect air resistance. Ayun na, kung ano yung time to rise, yun din ang time to fall. Kung na-compute mo na yung time to rise, that means, i-times 2 mo na lang para makuha yung total time. So, T total. Yun yung tinatawag nating time of flight. What is the total time of flight? Diba? Para makuha mo yun, i-add mo lang to, or kung wala ka naman mai-add dyan, kasi time to rise lang nakuha mo eh. So, i-times 2 mo lang. Okay? So, next. O, dito. For example, naglalakad ka. Discuss rin natin sa reviewer to sa ST. Yan. Para makapaglakad ka forward, of course, although sa screen natin, pa sideward. Okay. Pero assuming yun sa perspective ng naglalakad. Tinutulak mo ang paa mo, hindi pa forward din. Tinutulak mo rin siya backward. Okay? Ang cause niyan ay dahil sa law of interaction or the action and reaction. Ang action, ito. Yan ang action. Kasi yan ang nag-cause kung bakit ka nag-forward. So, this second one is the reaction. Okay? Next. Ay, wait lang. Bago muna. Mas madali maglakad kasi dahil sa friction. Yun. Pag walang friction, mahirapan maglakad. Okay, next. O, dito naman, ito na-discuss na to nung, nung ST review. Pero dito, i-review ulit natin siya. So, for example, meron kang baterya dito. Diba? So, positive, negative, may ganun yung battery. Tapos may dalawa kang bumbilya. Okay? Yung isa, incandescent. May filament siya. Ito yung filament niya dito. Yung isa, LED. Paano ba itsura ng LED? Paikot-ikot. O for example lang naman. Okay? Diba parang spiral yun, yung dating nun. So, sa incandescent, hindi ko na-connect natin sa wire. Yan.
So, since kinonect natin sa wire, sino unang iilaw? Unang iilaw si LED. Okay? Bakit unang iilaw si LED? Kasi, si incandescent, ito, para umilaw to, okay, kailangan, iinit muna yung filament niya dito sa taas. And it will produce a thermal energy. Okay? Pag na-produce niya yung certain amount of thermal energy, tsaka lang siya magproproduce ng light energy. Unlike kay LED, ginagamitan niya ng diodes. Si diodes, yung light emitting diodes na to, iilaw muna before mag-produce ng thermal energy. Ayan. So, from chemical, no, since nilagyan mo ng load, na-transform siya to electrical energy, going to pag incandescent, thermal muna, tas light, tas pag LED, light muna, and then thermal. Okay, next. Dito naman, for every 1 centimeter, you get 500, 500, 10 millimeter. So, sino mas malaki? Mas malaki ang 1 centimeter. Bakit? Bakit? Makadalawa kang centimeter, naka 20 millimeter ka na. Yun. Okay? Paano pag decimal yan? For example, meron kang, baliktad. Okay. So, for example, meron kang 0.5 millimeter. For example, sa isang cardboard, ganyang kakapal yan. Meron kang tatlong cardboard. So, ilang centimeter yun? Diba? How many centimeter yung tatlong cardboard? So, una muna natin gagawin, times 3 muna natin to. So, times 3. Okay? 0.5 times 3 equals, we get 1.5. This is millimeter into meter. 1.5 millimeter. And then yung 1.5 millimeter, i-convert natin to become centimeter. So, paano natin gagawin yun? So, 1.5 millimeter times dito natin lalagay 1 millimeter 1 centimeter dito. Hindi na makapagsulat. cm. Yan. So baba si 1. So sabi, every 1 centimeter you get 10 millimeter. Yan. Tapos cancel ngayon to. Cancel ngayon to. So 1.5 times 1 divided by 10. Basically 1.5 divided by 10 siya. So you get 0.15. Ayun. Okay, so the answer now here is 0.15 centimeters. Okay? Next. Dito naman, for example, meron kang tinatawag na percentage error. Ano yung percentage error? Okay, yung percentage error, yun yung error na, of course, mali. For example, ang totoong measurement ay, for example, 100 meters. Pero, ang na-measure mo lang ay, nung ginamitan mo ng measuring instrument mo na may palyado, okay, may napansin ka. Ang na-measure mo lang daw ay 40 meters. So, this is your measurement. So, what is the percentage error? Diba? Percentage error. Anong percentage error? So, 100 minus 40, you get a percentage error of 60 meters. Diba? Ano yung 60 ng 100? Of course, is buo to, 100 yan. So, 60%. What if ibang number? Anong percentage error? For example, ang binigay natin. For example, you get 500 kilometers talaga ang totoong measurement niya. Pero ang na-measurement mo lang ay, for example, 483 kilometers. Ang tinatanong is, what is the percentage error? Ang gawin mo, ganito. I-divide mo yung dalawa, 483 minus 500. Minus divided by pala.
0.966. Yan. Tapos, times mo sa 100. After may times sa 100, yung 96.96, i-minus mo sa 100. Okay, so you have, hindi negative dapat ang sagot. Binaliktad ko lang para ma-shortcut. Okay, pero that means the percentage error is 3.4%. Ang percentage error. Okay, hindi lang kita. Ito, isa pa. Zoom in ko na konti. Ayan, 3.4% error. Okay, so that is percentage error. Okay, next. For example naman, dito uncertainty ulit tayo. For example, meron kang ruler. For example, ito yung 0, ito yung 1. Tapos, di may kalahati dyan. Di may apat dito. 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Purahin ko na lang. Ayan. Pero, nung nagsukat ka ng object, nandun sa gitnaan. Ayan, nasa gitnaan ng 5, ng 0.5, tsaka ng 0.6. Kasi ito yung 1 eh. So, ano ngayon ang measurement niyan? Ang gawin mo, sundin mo yung nauna, which is yung 5. So, 0.5. Tapos, ano yung minimum? I-divide mo sa 2. Ang minimum measurement ng device na nandito, for example, is ito, 0.1. Tapos, i-divide mo yun sa 2. Ano yung divide mo sa 2? 0.1 divided by 2. So, 0.05. So, ang gagawin mo ngayon, ang measurement niya na ay positive, negative, 0.05. Kung ano man yung unit. For example, sa ruler na to, ang unit na to, inches. So, 0.05 inches. Dapat sunod dun sa value nung iyong mismong measurement. Okay? Next. Okay, so balik naman tayo. Kunyari, free fall naman. Sa free fall, to compute for the time of fall, you just have square root of 2d over g. Ang unit ng time na gagamitin natin dito ay seconds. Ang unit ng distance dito is meters. Dito, meters per second squared. Hindi lang kita kasi nga natakpan ng calculus. Yan, nakita na. Okay. So, for example, meron tayong binagsak na object galing sa taas na 1.5 kilometers. Ang taas, grabe, diba? Ang gagawin natin is, kunyari ang tanong, how long will it take to fall before it hits the ground? No? Okay, paano mo gawin niya? I-convert mo to 2 meters, which is times mo sa 1,000. Kasi for every 1 kilometer, you get 1,000 meters, diba? So, 1 kilometer, cancel mo ngayon yung kilometer, tsaka 1,000 meter. So, 1.5 times 1,000, you get 1,500. Okay? So, tapos, sundin natin yung formula. Doon sa formula, square root of, zoom in natin lang ha. Ayan. T is equals to square root of 2 times 1,500 all over G, which is 9.8 na lang. Okay. Hindi natin na-negative yan kasi wala namang negative ang time. Tsaka square root naman to. Kaya magka-cancel yung negative. Okay. So, okay lang yan. So, square root of fraction mo 2 times 1,500 all over 9.8 equals, equals 17.49. Sabihin natin 17.5 seconds. O, yun ang kadali yun. Diba? Okay, next. Dito naman, acceleration tayo. Formula ng acceleration, cancel ko na to, is VF minus VI all over T. For example, ang VF mo, final velocity mo, for example, 5 meters per second. Diba? Huwag natin ilagyan ng unit muna. Minus, kunyari, initial mo, pabilis to, meaning nauna yung mas mabagal. So, kunyari, 0, kasi from rest, tapos 2. So, 5 minus 0, get 5 over 2, you get 5 divided by 2, 2.5 yan, of course. Ano ba naman yan?
Ayaw nga. Times 2. 5 divided by 2, 2.5. Oh, diba? 2.5. So, 2.5 meters per second. Ngayon ang squared. Ngayon, ang concern dito, what if ang binigay may kilometers per hour tapos meron pa meters per second? Pumili ka. Kung ang nasa choices ay meters per second, di yun ang sundin mo, meters per second. Okay? Ngayon, ganito. Pag kilometer per hour ang given, tapos ang nasa choices, kilometer per hour, huwag ka na mag-convert kasi kilometer per hour na yun eh. Okay? Mamaya, mangyari yan, convert mo sa meters per second, yung palang hinahanap na sagot, kilometer per hour. So, kung ano yung given. So, kung hour ba yun or naka-seconds, okay, hindi pwede mag-tandem sa isang unit yung kilometer tsaka yung second. Pag nangyari yun, okay, huwag mo i-divide agad-agad. I-convert mo muna yun to become hour kung naka-kilometer. Or kung gusto mo, yung kilometer gawin mong meters para mag-tandem sa seconds. Okay? Ito, para mag-convert ng kilometer per hour tsaka ng meters per second. So, kung kilometer per hour yan, gawin mo ganito. Kilometer per hour ka dyan. I-times mo muna sa dito meters, dito kilometer. So, 1 to 1,100. Ayan, tapos yung R, gawin mo dito sa taas yung R para makancel yung R yung H sa baba tapos S. So, this is 1 R tapos 3,600. Na-convert mo siya to meters per second. Ayun. So, cancel to, cancel to, cancel to, cancel to. Natira to, natira to. Okay. Kung ano man ang value binigay sa kilometer per hour times mo sa 1,000, divide mo sa 3,600. Okay? Next. Dito naman sa quadratic. Sa quadratic, ito, may shortcut ako ituturo sa inyo. Kung time ang hinahanap, tapos na, pwede mong gawin to. Negative VI plus square root of VI squared minus 2 over A. 4 muna, 4. 4 mo muna yan. Tapos ito, 2 over acceleration Tapos, yung C yung displacement. So, negative displacement. Yan. Tapos ito, gawin mo 2 divided by A. Yan. Yan yung shortcut na pwede mong gamitin sa quadratic pag hinahanap ang time. Yan. Pwede mong gamitin yan. Hindi na makita. Yan. Pwede mong gamitin yan. Okay. Yun. Next. Dito naman. Kapag full parabola, okay, so, zoom in ko lang. Pag full parabola, pwede mo gamitin sa time, maximum height, max. Ito. So, 2VI sine theta all over G. Yan. So, times 2 to muna. Tapos, kunin mo yung sine theta. Tapos, i-divide mo sa G. Ang gawin mo ganito, huwag ka mag-round off doon sa sine theta. Diretso mo i-compute yun sa calculus hanggat kaya mo. Okay? Next. Paano naman sa height? Kung sa height, ito yung total height Okay. VI squared sine squared theta all over 2G. Dito sa sine squared theta, ang gagawin mo dyan, kunin mo muna yung sine theta. Bawal kasi yung sine, squared, yan. Ang gawin mo muna dyan, pag ganyan, kunin mo yung sine 30, tapos tsaka mo pindutin yung squared. Hindi. Parenthesis, ayan. Tapos lagay ka ng squared. Okay. Equals mo to pala, equals mo to, tapos tsaka may squared. Yun yung sine squared. Okay? Sa formula, pag ganyan, kunyari ang V initial mo. Okay? Kunyari, 5 squared, parenthesis, sine, kunyari, 45, parenthesis squared. Okay, syntax error kasi walang 2G. 2 times 9.8. Yan ang formula niya. Haba Height lang to. Diba? Next, sa range naman, pag hinahanap ang range, next page na lang tayo, puno na.
Pag hinahanap ang range or meaning layo, v squared tsaka sine to data. So dito naman, ang labo ng sulat sa panga. Sine to data all over g. O dito naman, i-times 2 mo yung angle. Okay? I-times 2 mo yung angle. Tapos tsaka mo, i-times mo sa sine. Bakit kailangan i-times 2? Kailangan mo i-times 2 yan kasi yung sa angle ng full parabola, mali. Ayan. Diba ito yung kalsada, ganyan. Ah. Dito yung isang angle mo. Tapos, nandito yung isang angle. Yun yung meaning niyan. Kaya naka-sine to data yan. Kaya dalawa yung angle niyan. Yun. Kaya sine 2, 2 times nung angle, tapos tsaka mo i-sine. Okay? Times mo dun sa naka-square na v all over g. Okay? O ito yung sa mga energy. O reveal lang natin yung mga formula. Diba? Pero, dapat alam mo ano yung system yun. Standard unit. Okay? System international pala sabihin ko sana. Standard unit. So, for example, kino-compute mo is work done. So, sa work done, para ma-compute mo ang work done, symbol to, symbol. Hindi pa yung unit. Okay? To compute for the you have SFS. Kung may angle, cosine data. Kung walang angle, huwag mong pansinin yung cosine data. So, meaning, for the work done, ang unit mo is joules equals to Newton meters, which is also equivalent sa binanggit kanina umpisa ng video, diba? Tapos ano pa, kay power, kapag kay power dito, ang unit na gagamitin mo dyan, dalawa yung pwedeng formula dyan. Okay, muna mamaya na yung unit. Una mong formula dyan is joules per second tsaka power equals to FV. Diba? So, ano yung joules per second muna? Symbol muna, mamaya na yung unit. Work over time. Tapos, pwede rin siya, equals din siya sa force times speed. Pareho lang yan, ang unit lang yan is watts. Okay? At pareho rin yan, ang kakalabasan ng dalawang yan ay kilogram meter per second S. Yung work, wala siyang squared. Ay, sorry, mali. Yung work, may squared. Yung power, walang squared. Okay? Tapos, dapat alam nyo na paano mag-convert ng feet to meters. So, for the feet na lang, for every 1 feet, na po, you have a conversion of 0.3048. Ayan. So, yun yung conversion na gagawin mo. Okay? So, kung 5 feet yan, tingnan natin ilang meters. So, 5 feet. 5 times 5 times. Ano nakuha? O, tama. 5 times. 5 times 0.0. Ay, mali. 3048. Yan. 1.254 meters. Okay. 1.24 meters. Okay. So, I have learned a lot po for this review session. Thank you very much for watching. For more future videos, subscribe lang po kayo, hit like lang po or dislike. Okay? And of course, feel free to ask question. Yun lang po, stay creative. Good luck sa inyong quarter exam.